Pag-usapan naman natin sa video na ito guys, no, kung paano nga ba natatransfer yung blessings natin sa mga witches, no, at saka kung paano nga ba ninanakaw sa atin ng mga witches ang virtues natin, at kung paano nga ba tayo nataniman ng espiritu ng paghihirap, no. So alamin natin sa video na ito, no. Ang hindi natin alam, hindi lahat ng handshake or pakikipagkamay, hindi lahat ng ikipagyakapan, hindi lahat ng touch na ibinigay sa inyo ng ibang tao ay safe. Ang iba dyan ay strategy ng mga kaawayan para biktimahin ka, para atakihin ka, no? Kaya dapat maging maingat tayo dito, no? Karamihan sa atin ang alam natin, ang witchcraft ay gumagana lamang siya sa pamamagitan ng pagkakas ng spells, or di kaya sa pamamagitan ng paggayuma, sa pamamagitan ng mga midnight ceremonies ang hindi natin alam. Meron silang mga pinakabanayad na strategy na ginagamit nila para kapag yun ang in-apply nila sa mga believers ay hindi halata, hindi mo aakalain na yun ay spiritual attack pala sa iyo, no? So ano-ano nga ba itong mga strategy na ginagawa ng mga witches na ito, no? Isa na dyan yung pakikipag-handshake or di kaya pakikipagkamay. Pangalawa naman ay yung pakikipagyakapan nila sa iyo, no? Beso-beso, tapos ihahag ka, or di kaya sa pamamagitan ng paghawak nila sa balikat mo, sa pamamagitan lang touch nila, sa pamamagitan lang ng paghawak nila or pagka-touch nila sa balikat mo. Hindi mo alam na isagawa na pala nila yung assignment nila sa iyo, kaya dapat maging maingat tayo dito, no? So alamin na lang natin dito sa video na ito guys kung ano nga ba ang purpose ng mga gawain na ito, kung ano nga ba ang dahilan nila, kung bakit nila ginagawa ito, ano nga ba ang ibig sabihin kapag ginawa nila sa inyo ito, no? Kaya dapat maingat tayo ng mga believers kasi tulad ng sinabi ko, ang mga witches na ito pumapasok sa loob ng simbahan. Hindi ninyo alam, yung isa sa mga choir, isa sa mga active sa simbahan na linggo-linggo nagsisimba, isa sa mga napakagaling mag-preach ng salita ng Diyos or di kaya nakakapag-quote ng perfect sa mga scripture ni God, hindi ninyo alam na ay witch pala. Kaya kayo nagtitiwala kayo ng basta-basta, nakikipag-shake hands kayo, nakikipag-hug kayo, kasi iniisip nyo believers, ang hindi ninyo alam, witch pala na may assignment sa buhay ninyo, no? Kasi itong mga witch na ito, na-train sila sa kingdom nila, no? Kung paano nga ba, kung ano nga ba yung mga banayad na strategy na pwede nilang gamitin sa mga believers na hindi sila mahalata, na hindi talaga pag-isipan ng believers na yun ay spiritual attack, no? So ano-ano nga ba itong mga method na ito, no? Ano-ano nga ba ang purpose ng mga methods na ito? Bakit nila ginagawa sa mga believers ito, no? Number 1 na talaga dyan, yung pakikipagkamay nila sa atin ng mga believers, ang ibig sabihin nun, nagtatransfer sila ng espiritu nila sa bawat pakikipagkamay nila sa believers, no? Hindi niyo alam, sa pamamagitan ng simpleng pakikipagkamay nila sa inyo, nalipatan na pala kayo ng spirit of lust or espiritu ng pagnanasa, nalipatan na pala kayo ng espiritu ng takot, nalipatan na pala kayo ng espiritu ng pagkalito, or nalipatan na pala kayo ng espiritu ng pagkahapo. Kung ano-anong espiritu yung nailipat sa inyo, depende sa kanila, no? Kung anong espiritu yung gusto nilang ilipat sa inyo, ay maisasagawa nila ito dahil ang mga believers walang alam na strategy lang pala yun, no? Sa pamamagitan ng pakikipagkamay, yung blessings ninyo na i-transfer na nila sa kanila, no? Kaya dapat ito ay maingat tayo dito. Hindi natin alam, no, na akala natin normal lang nagawain yun. Kaya nga dapat mag-pray tayo ng gift of discernment para i-reveal sa atin ni God kung sino lang yung dapat nating pagkatiwalaan, no? Kasi delikado itong ganitong mga pangyayari kapag tayo ay naging biktima nito tapos hindi natin alam kung anong nangyari sa atin, hindi natin may pagtanggol yung sarili natin, hindi tayo makagawa ng aksyon kasi hindi natin alam kung ano ang dahilan kung bakit nalipatan tayo ng mga masasamang espiritu na ito. Ang pangalawa naman na method nila, tulad ng sinabi ko, kapag hinag ka nitong mga witches na ito, akala mo friendly hug kasi nga ito sila nagdi-disguise, di ba? Nagdi-disguise sila na mabait, nagdi-disguise sila na maalalahanin, nagdi-disguise sila ng mga believers, katulad sila ng ama nila, di ba? Si Satan nagdi-disguise na angel of light, ganun din yung mga agent niya, no? So halimbawa, hinag ka nila, ang hindi mo alam, sa pamamagitan ng simpleng hug na ginawa nila sa iyo, ninakaw na sa iyo yung virtues mo. Ano nga ba itong mga virtues na ito? Ito na yung power mo. Bilang Christian, may power tayo, no? Tapos, ninakaw na sa iyo yung blessings mo. Ninakaw na sa iyo yung spiritual gift mo.
Ninakaw na sa'yo yung anointing mo. Kaya dapat mag-ingat tayo dito sa strategy na to kasi delikado kapag tayo naging biktima nito. Napakadelikado kung ang mawala sa'yo yung mga spiritual gifts mo na. Mawalan ka na ng passion doon sa mga ginagawa mo spiritually. Diba? Yung anointing mo, nawala na sa'yo imbis na may calling ka, nawala na kasi ninakaw ng mga witches na ito. Diba? Kaya dapat ay maging discerning, maging maalam tayo dito, no? Base din sa experience ko, no? Kasi dati, na-experience ko itong mga ganitong tao, no? Siguro 2 years ago, New Year yun, ang dami kong deliveries, no? Busy ako sa kaka-deliver. Tapos may isang bahay ako na dineliveran. Sa labas ng bahay nila may mga nag-iinuman, no? Pero hindi pa naman lasing, as in parang kakaumpisa lang. Tapos may isa doon na tao na para siyang joker, ano siya, no? Mapagbiro siya. Tapos, bigla siyang nakipag-appear sa akin. Ako naman kasi, bilang respeto, nakipag-appear din ako, pero naka-close yung kamay ko, no? Hindi ko binuklat yung kamay ko, naka-close. Tapos, napansin ko talaga na parang noong dinapo ko yung kamay ko sa kamay niya. Parang may kakaiba, no? Mamaya-maya lang, ang mga buyers ko na may order na sa akin, i-deliver ko na lang, ang daming nag-cancel orders, no? Ang daming nag-back out ng orders dahil sinasabi nila nakabili na daw sila. Nahuli na daw ako kasi late na daw ako nag-deliver, hindi daw sila nakapag-antay, o diba? Parang yung blessings mo nalipat sa kanya. Ganun ang mangyayari sa inyo kapag nahawakan kayo, parang yung blessings ninyo, no, manalilipat doon sa witch na yun na nagsagawa sa iyo ng pag-touch sa katawan mo, no? Ganun ang mangyayari talaga, para kang madidisgrace kasi nga yung blessings mo parang ninanakaw nila. Ganun ang purpose nila kung bakit nila ginagawa ito, no? Tapos pangatlo naman ang method na ginagawa nila, kapag hinawakan nila yung balikat mo, ang hindi mo alam, yung simpleng paghawak ng balikat na yun, nag-release na sila ng espiritu na paghihirap. Yung espiritu ng paghihirap na yun, yun ang magpapahirap sa'yo. Pahihirapan ka ng espiritu na yun, no? Or spirit of affliction in English, no? Ako, nangyari to sa akin, no? Ilang beses na akong nabiktima nito, no? Kasi nga ako ay nagtitinda, naglalako. Ilang babae na yung na-experience ko na. Sa umpisa, kunyari, bibili-bili sila sa akin, mag-wholesale sila. Kinukuha lang yung loob ko, no? Para bang gustong makipaglapit. Kwento-kwentuhan muna ng umpisa. Tapos hanggang sa ilang araw na, ilang beses na siya nakabili, bigla na lang na dumidikit-dikit na sa akin. Tapos biglang hinawakan yung balikat ko, no? Ako naman, nagdududa. Kasi may mga dati na akong experience na nag-iba yung pangyayari sa buhay ko mula nung nahawakan ako, eh. So, ako naman, mahilig akong mag-obserba. Inoobserbahan ko muna yung paghawak niya kung ano nga ba ang mangyayari sa akin pagkatapos niya akong mahawakan, no? So, ang nangyari, mga kasunod na araw, nagtitinda ako sa lugar nila. Hindi na ako makakuha ng buyers. As in, kung dati maraming bumibili sa akin doon sa lugar nila, mula nung nahawakan niya ako, wala nang bumili sa akin, no? Yun ang magiging resulta sa inyo kapag kayo nahawakan kayo ng mga witches na ito, no? At hindi lang kasi isang beses nangyari sa akin. Pangalawa, inobserbahan ko kung yun ba talaga ang mangyayari sa'yo. Ganun pa rin ang nangyari nung hinawakan ako ng buyers. O tapos ilang araw lang hindi na ako nakakakuha ng benta sa lugar nila. So, ganun ang mangyayari sa inyo, no? Kapag nahawakan kayo nitong mga witches na ito, ibig sabihin, kukontrolin ka na nila, mamanipulahin ka na nila, no? Kaya, parang madidisgrace ka. Yung blessings mo, parang itinatransfer nila sa kanila. Sila ang magpapakasasa doon sa blessings mo na ikaw yung bless ni God, yung blessings mo mapunta sa kanila, no? Kaya dapat maging maingat tayo dito, no? Kaya nga si Jesus Christ, di ba, noong hinawakan yung garment niya, di ba, hinawakan yung suot-suot niya na damit noong babae na may issue siya sa blood, di ba, nagbi-bleeding yung babae na yun ng 12 years. Tapos, nung nakatalikod si Jesus Christ, hinawakan yung laylayan lang nung suot-suot niyang damit, no? Nalaman niya na may humawak kahit na nakatalikod siya, alam niya na may humawak sa damit niya dahil may nai-release sa kanya yung virtue niya, yung power niya, di ba? Yung power niya parang nabawasan, no? Ganun ang mangyayari kasi nga, yung energy natin, nagpo-flow siya through physical contact, no? Kumbaga, sa pamamagitan ng physical contact natin sa kapwa natin ay nag-i-exchange yung energy natin. Bawat pakikipag-interact natin sa kapwa natin, pakikisalamuha natin, palitan ng energy yan, no? So ngayon, kung ang energy mo blessed, mapunta sa kanila kasi nagpalitan ng energy ninyo, tapos ang energy nila ay bad energy, tapos na-transfer sa'yo. O anong mangyari sa'yo? Kaya nga dapat mag-set tayo ng boundaries. Hindi lahat ng tao ay dapat nating pakisamahan, hindi lahat ng tao pakitunguhan natin, hindi lahat ng tao ay
kailangan natin makipagkamay, kailangan natin makipagyakapan. Hindi lahat ng tao ay pumapayag tayo na hawakan tayo. Kahit na yan ay mga anak nila or mga alaga nilang aso, kasi yung mga anak nila manipulado nila yan, mga alagang aso nila manipulado nila yan. Minsan naman nangyari sa akin sa grocery store, may bata doon na tuwing mamimili ako, hingi sa akin ng pera, no? Kunyari, tinutulungan niya akong isilid yung mga grocery ko sa bangko, tapos mamaya-maya manghihingi na ng pera. Tapos, nung mga ilang araw na siya, feeling niya, close na niya ako. Ang feeling niya, kilala na niya ako, no? Hinahawakan na niya ako sa kamay, hinahawakan niya ako sa braso ko. Inoobserbahan ko lang yung bata, tapos ilang araw, para ako nadi-disgrace. Naramdaman ko na na-disgrace ako mula nung hinawakan ako ng bata. Ano, ganun ang mangyayari sa inyo. Kaya huwag magtiwala kahit bata yan, dahil manipulado yan kapag ang magulang yan, witch, manipulado ng witch yan. Parang sila rin ang nagsagawa nun, di ba? Representative nila yung bata na yun, or di kaya alaga nila na hayop, mapapansin nyo yung hayop, maalagang hayop nila, halimbawa aso, didilaan yung kamay mo, may purpose yun kung bakit dinidilaan yun, kasi nga kontrolado ng mga witch itong mga alaga nilang hayop, kaya huwag tayong magtiwala. Dapat lahat ng mga ginagawa sa atin ng kapwa natin, pagdudahan natin para hindi tayo maging biktima. Kasi ako, ina-analyze ko talaga kaagad, no, kung ano nga bang nangyayari, kung bakit nagkaganon, lalo na kapag nagkaroon ng pagbabago sa situation ko. Tapos, na-experience ko yung mga ganon. Tapos, after ilang days lang, yung sitwasyon ng buhay ko nagbabago, ay pinag-aaralan ko kaagad yan kung ano ba yung totoong nangyayari, no? Kasi alam na natin, sa panahon natin ngayon, naglipana na ang mga witches, naglipana na ang mga gumagamit or nagpa-practice nitong witchcraft na ito dahil nga sa kakayahan ng witchcraft nila, no? Ang daming kakayahan, kaya itong mga tao na ito, naiingganyo na mag-practice ng witchcraft dahil natutuwa sila sa power nila, no? Yung power ng witchcraft, no? Diba? Yung witchcraft, siyempre may hatid na power sa kanila, natutuwa sila dahil nagkakaroon sila ng power. Akala nila, biro-biro lang yung pagpapractice ng witchcraft, no? Kaya dapat tayo na mga believers, maging discerning tayo, no? Maging maalam tayo sa mga strategy ng mga witches na ito, no? So, ano nga ba ang dapat nating gawin para hindi tayo mabiktima nitong ganitong strategy ng mga kaaway natin? Para malaman natin, para ma-discern natin kung ano yung tunay na intensyon ng mga ganitong uri ng tao, no? Ang number 1 natin na gawin dyan, ay dapat ay pag-umpisa pa lang natin sa araw natin, bago tayo mag-umpisa ng araw natin, bago tayo mag-umpisa ng gawain natin, i-cover natin kaagad yung sarili natin ng dugo ni Jesus. Kasi ako gawain ko yan sa prayer. Pag nagdasal ako sa umaga, sinasabi ko, I cover myself with the blood of Jesus. I cover my mind with the blood of Jesus. I cover my ears. I cover my eyes. I cover my mouth. I cover my hands. I cover my organs. I cover my knees. I cover my legs. I cover my feet. I cover my toes with the blood of Jesus. As in, lahat ng bahagi ng katawan ninyo from head to toe, i-cover ninyo ng dugo ni Jesus para protection ninyo yan. Lumabas man kayo, may mga nagpaplano man sa inyo ng masama, hindi sila magtatagumpay dahil na-i-cover mo yung buong katawan mo ng dugo ni Jesus. Yung dugo ni Jesus ang magki-create ng barrier para hindi magtagumpay yung pinaplano ng kaaway natin, no? Pangalawa naman na dapat nating gawin, kung tayo man ay nabiktima na nito, strategy ng mga witches na ito, dapat ay magsagawa tayo ng cleansing, di ba? Spiritual cleansing, no? Ang gagawin natin, mag-pray tayo kaagad, no? Ang sasabihin natin, Ama namin sa langit, ano man ang nailipat sa akin sa pamamagitan ng physical na pakikipag-ugnayan ko sa mga witches na ito, tinatanggihan ko ito ngayon sa pangalan ni Jesus. At ibinabalik ko ito sa kung sino man ang naglipat sa akin. Ngayon ay tinatakpan ko ang aking sarili ng dugo ni Jesus. At tinatanggap kong muli ang sariwa na pagpapahid sa aking buhay at apoy na nagmula sa inyong espiritu. At ngayon, at linisin niyo ako ng dugo ni Jesus. Ang lahat ng ito ay aking hinihiling sa pangalan ni Jesus. Tapos pagkatapos ng prayer na ito, ay literal maghugas kayo ng kamay ninyo, no? Hugasan ninyo yung kamay nyo. Halimbawa, galing kayo sa pagkikipag-shake hands at nagdududa kayo na which yung ka-shake hands ninyo. Maghugas kayo kaagad ng kamay, magsabon kayo, tapos i-anoint nyo yung kamay ninyo ng anointing oil para malinisan, di ba? Para sa spiritual cleansing ninyo, no? Tapos, pangatlo naman na dapat nating gawin para maiwasan nating mabiktima nitong strategy ng mga witches na ito, kailangan ay iwasan natin ang physical na pakikipag-ugnayan sa mga tao, no? Hindi lahat ng tao ay
dapat nating pakisamahan, hindi mag-set tayo ng boundaries, no? Hindi lahat ng tao ay babatiin mo. Kasi tulad nga ng sinasabi ko, lahat ng pag-ugnayan na ginagawa natin sa kapwa natin ay palitan ng energy yan, exchange of energy yan. Huwag dating hayaan na yung energy natin ay mahaluan ng negative na energy, no? Dahil ang energy natin ng mga believers ay divine energy yan. Kaya dapat yan ay ingatan natin, no? Tapos, pang-apat naman na dapat nating gawin ay dapat ay pagtibayin natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Palakasin natin yung espiritu natin sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng mga salita ng Diyos, pag-worship natin kay God, pag-pray natin. Sa ganong paraan natin mapalakas yung espiritu natin para hindi tayo agad tabla nitong kung anumang mga pinaplano sa atin ng kaaway natin, ay hindi tayo agad-agad mamanipula or makontrol. Hindi tayo agad-agad na malipatan nitong mga kung anong espiritu yung taglay nila, no? Kung anong power yung nililipat nila sa atin. Kahit anong assignment pa man nila sa buhay natin, hindi nila tayo kayang biktimahin dahil matibay ang espiritu natin, malakas ang espiritu natin, no? Dapat mag-ingat tayo, maging discerning tayo kung sino lang yung mga tao na inaalaw natin sa buhay natin, no? Maging discerning tayo kung sino yung pakikitunguhan natin kasi tulad ng sinasabi ko sa mundong ginagalawan natin, naglipan na ang mga witches, no? Naglipan na ang mga tao na nagpa-practice ng witchcraft. Kaya dapat ay maging maingat tayo kung sino yung pinapakasamahan natin, kung sino yung pinapakitunguhan natin, no? Hindi lahat ng ngumingiti sa'yo ay totoong tao. Hindi lahat ng nakikipagbiso-beso sa'yo or hindi lahat ng humahawak sa'yo ay maganda ang hangarin, di ba? Yung iba dyan, masama ang hangarin, evil ang intensyon nila kung bakit nila ginagawa yun dahil may pinaplano silang masama sa'yo. Kaya dapat lang talaga ay marunong kang mag-ingat. Ingatan mo yung katawan mo, ingatan mo yung sarili mo para hindi ka mabiktima nitong mga witches na ito, no? So, para sa mga tao na naka-experience na ng ganito, yung naka-experience na ng handshake mula sa witches or di kaya nakikipagbiso-biso, nakipag-hug kayo, hindi nyo alam witches pala yung kahag nyo, or di kaya nahawakan na ng witches na ito, no? Tapos naging dahilan kung bakit nag-disgrace ka. So magdasal tayo, no, para ma-deliver natin yung sarili natin, no? Ama namin sa langit, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo dahil ikaw ang tagapagpahayag ng lahat ng lihim. Sa pamamagitan ng autoridad na ibinigay sa akin sa pangalan ni Jesus, iniuutos ko na ang bawat espiritong inilipat sa akin sa pamamagitan ng pakikipagkamay, yakap at pisikal na pakikipag-ugnayan ay alisin na ngayon. At iniuutos ko sa pangalan ni Jesus na ang bawat ninakaw na kabutihan sa akin ay ibalik na ngayon ng 7 beses. Ngayon, tinatanggal ko lahat ng espiritu ng paghihirap na itinanim sa akin ng aking mga kaaway sa pamamagitan ng paghawak sa aking balikat. Gaya na nakasulat sa banal na kasulatan, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama sa langit ay bubunutin. Binabalutan ko ngayon ang aking sarili ng dugo ni Jesus. Ipinapahayag ko na magmula sa araw na ito, ang aking katawan, ang aking isip at ang aking kaluluwa ay natakpan at pinoprotektahan ng dugo ni Jesus at ng apoy ng banal na espiritu. Huwag mong hayaan na magtatagumpay ang anumang sandatang ginawa laban sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, hanggang dito na lang yung aking video guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Bye-bye and God bless you all.